Pagdebosyon ni Arjuna kay Krishna. Habang si Sri Krishna ay nagpapahinga sa kanyang siesta, dumating sina Duryodhana at Arjuna sa kanyang tirahan. Naunang dumating si Duryodhana ng ilang minuto at puno ng kayabangan, pumwesto sa tabi ng ulo ni Sri Krishna. Samantalang si Arjuna, na may puspos ng kababaang loob, ay tumayo sa tabi ng mga paanan ni Sri Krishna. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sri Krishna at una niyang nasilayan si Arjuna. Nang siya'y lumingon, nakita niya si Duryodhana. Nagtataka kung bakit sila naroroon. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng kanilang pagdating sa ganoong oras. Sinabi ni Arjuna, "Ngayon po, nalalaman na nating mangyayari na ang labanan sa Kuruksetra, kailangan ko po kayo." Ipinilit naman ni Duryodhana, "Ako rin ay narito upang humingi ng tulong sa inyo, at ako ang naunang dumating, kaya dapat po munang tugunan ang aking kahilingan." Sumagot si Sri Krishna, "Totoong nauna kang dumating kay Arjuna, ngunit siya ang una kong nakita, kaya siya ang mauunang pumili. Bukod pa rito, siya ay mas bata kaysa sa iyo, kaya siya ang pagbibigyan ng unang pagkakataon." Masayang sinabi ni Arjuna, "Kayo po ang aking pipiliin." Sa isip ni Duryodhana, napakalaking pagkakamali ng pinili ni Arjuna. Ang gusto lang niya ay si Krishna mismo. Ipinaliwanag ni Krishna, "Gusto mo ako? Ngunit hindi ako makikipaglaban. Ako lamang ang magiging tagapagmaneho ng iyong karwahe. Isa sa inyo ay makakasama ako lamang, at ang isa naman ay magkakaroon ng aking malawak na hukbo." Nang nakita ni Duryodhana na walang halaga ang isang Krishna na hindi makikipaglaban, agad niyang pinili ang hukbo. Samantala si Arjuna, na nakakaunawa ng tunay na halaga ng presensya ni Krishna, ay nag-isip, "Ano ang magagawa ko sa kanyang hukbo? Ang pinakamainam ay makasama ang Panginoon mismo. Siya ang makapagtatanggol sa akin at magdadala sa akin sa tagumpay." Kaya pinili ni Arjuna si Sri Krishna, habang si Duryodhana naman ay pinili ang buong hukbo ni Sri Krishna. Ang pangako ni Sri Krishna ay hindi siya lalaban. Subalit sa kasamaang palad, napilitan siyang labagin ito. Hindi niya ito tuluyang natupad. 2 beses siyang bumaba mula sa karwahe upang paslangin si Bhishma. Noong 3 at 9 na araw ng labanan, napansin ni Sri Krishna na hindi lumalaban si Arjuna ng maayos laban sa kanyang lolo sa ama. Nahihirapan si Arjuna na gamitin ang kanyang mga sandata laban kay Bhishma. Sinabi ni Sri Krishna, "Arjuna, bakit hindi ka lumalaban?" Pagkasabi nito, bumaba siya mula sa karwahe. Dala ang gulong ng karwahe, handang patayin si Bhishma. Ano ang naging reaksyon ni Bhishma? Walang kapantay ang kanyang galak. Sinabi niya, "Halika o aking Panginoon, halika. Kung mamamatay ako sa iyong mga kamay, agad akong mapupunta sa langit. Ako ang pinakamapalad na nilalang sapagkat ikaw mismo ang papatay sa akin." Ngunit sa parehong pagkakataon, hinabol siya ni Arjuna at sinabi, "Hindi! Kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Hindi ko hahayaang lumaban ka. Ako ang lalaban. Hindi ko hahayaang masira mo ang iyong salita. Umupo ka sa karwahe at ako ang magpapatuloy sa pakikipaglaban." Dito natin makikita
na ang Panginoon mismo ay maaring labagin ang sarili niyang pangako sa anumang sandali upang tulungan, iligtas, o ipanalo ang kanyang alagad. Si Sri Krishna ay makapangyarihan, nakakaalam ng lahat, nasa lahat ng dako at makatarungan. Subalit pagdating sa isang napakalapit na alagad, maaari niyang labagin ang sarili niyang pangako dahil sa kanyang pagmamahal para kay Arjuna. Haribol.